Nakukwestiyon ngayon ang testimonya ng nagpakilalang security aide noon ni Congressman Zaldico sa paghatid daw niya ng mali-maletang pera. Lumalabas na pineke umano ang notaryo sa affidavit niya ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. May report si Tina Panganiban Perez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Po dito sa may gitna. Ang sabi kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Orly Gutesa, nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nakapag-deliver daw siya ng mali-maletang pera o tinawag niyang basura sa bahay ni Nako at dating Speaker Martin Romualdez. Naghatid din daw siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street, malapit sa Malacanang. Minsan din daw niyang nakita si dating ACT-CIS Party List Representative at ngayon Benguet Representative Eric Yap na nagdala ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Inusisa pa ni Senador Rodante Marcoleta kahapon ang affidavit ni Gutesa. Nakalaunay ipinamahagi sa media. Ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Ngayon nakakwestiyon ang affidavit ni Gutesa. Ang nakapirma kasing notary public na si Attorney Petchy Rose Espera, sinasabing hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng salaysay ni Gutesa ayon kay Senate Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson. Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila pero wala siya roon ayon sa nakausap naming staff. Sabi pa ni Lacson, hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Gutesa. Kailangan anyang makilatis ang background at record ni Gutesa, lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito. Inaalam na ng DOJ kung peke nga ang notaryo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi rin daw sumipot si Gutesa sa pagkikita nila para sa hiling din umano ni Gutesa na ipasok siya sa Witness Protection Program. I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said that he can defend himself. Sinisikap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang mga alegasyon. Sa isa namang sulat ni Ko kay House Speaker Faustino D., iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang iba pang bintang laban sa kanya. Gaya ng pagsingit umano niya ng pondo sa 2025 national budget na iginiit niyang inaprubahan ng Kamara at Senado at sumunod sa proseso. Tiniyak din niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero umaasa si Ko na sa pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizaldico na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi, mahaharap daw si Ko sa disciplinary at legal actions. Tiniyak ng Speaker ang kaligtasan ni Ko at kanyang pamilya. Naka-medical leave si Ko at nagpunta ng Amerika para raw magpagamot. Nag-a-apply na ang DOJ para sa Interpol Blue Notice laban kay Ko na batay sa mga ulat ay wala na sa Amerika. Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. As a European. Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. Gumugulong na rin ang case build-up ng DOJ laban sa 21 individual na inirekomenda ng NBI na ihabla ng graft, malversation of public funds at indirect bribery. Hiniling na rin sa Bureau of Immigration na ma-issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Wala sa listahan sina dating Speaker Romualdez at Makati Mayor Nancy Binay na binanggit ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hinatiran umano niya ng pera. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. Hindi na raw sinama sina Curly at Sara Diskaya, habang protected witness na rin ang kontratistang si Sally Santos. Tina Panganiban Perez, nagbabalita
Para sa GMA Integrated News.